Filipino 5, Quarter 4, Week 5, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam o interview at pagkilatis ng isang produkto. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam o interview at pagkilatis ng isang produkto. Para sa most essential learning competencies, nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam o interview. At nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pagkilatis ng isang produkto. Nais mo bang makakuha ng mahalagang impormasyon sa isang taong may sapat na kaalaman? O kaya naman ay sumama sa iyong nanay o tatay sa pamilihan? Sa araling ito ay iyong matututuhan ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam o interview at pagkilatis ng produkto. Ano ang panayam? Ang panayam ay isinasagawa upang makakuha ng mahalagang kaalaman o impormasyon buhat sa isang taong may sapat na kaalaman tungkol sa isang paksa. Sa pagsasagawa ng panayam sa isang tao, maaari mong ipakilala ang iyong sarili o inyong pangkat at layunin ng isasagawang panayam sa pamamagitan ng mga pangungusap na pasalaysay. Makukuha mo ang mga impormasyong kailangan sa pamamagitan ng mga pangungusap na patanong o pautos. Pagkatapos ng panayam, maaari mong ipahayag ang iyong taos-pusong pasasalamat sa pamamagitan ng mga pangungusap na padamdam. Bilang paghahanda, gamiting gabay ang kahong nasa ibaba upang makalikha ng iba't ibang uri ng pangungusap. Tingnan ang gabay sa ibaba na makatutulong upang makalikha ng iba't ibang uri ng pangungusap. Gamit ang pangungusap na pasalaysay. Ipakilala ang inyong pangkat at ang mga layunin ng isasagawang panayam. Gamit ang pangungusap na patanong. Maglista ng 8 hanggang 10 tanong na kaugnay ng paksa. Gamit naman ang pangungusap na pautos. Ilang mga kahilingan sa kinakapanayam. Halimbawa, pagpapakita ng ilang hakbang sa paglikas, mga dapat gawin o tandaan kapag may kalamidad at iba pa. At gamit naman ang pangungusap na padamdam, gaya ng pasasalamat sa ibinigay na panahon. Samantala sa pamimili ay kailangang suriing mabuti ang mga produktong iyong bibilhin. Makakatulong ito upang masigurong malinis, maayos at dekalidad ang bibilhing produkto. Sa pagkilatis ng isang produkto, tandaan ang sumusunod na mga paalala. Una, suriin kung malinis ang produkto. Pangalawa, sa pagbili ng isda, prutas at gulay, suriin kung sariwa pa ang mga ito. Sa baboy at baka, malalaman natin kung sariwa pa ito kung malarosas o pula ang kulay nito. Sa manok naman ay kulay puti o manilaw-nilaw ang balat nito. Sa isda naman ay tingnan ang mata nito. Ito ay dapat na malinaw at hindi lubog. Siguraduhin na wala itong kakaibang amoy. Sa mga gulay, tingnan kung makintab pa ang kulay nito. Siguraduhin din na hindi palanta ang mga ito. Sa mga prutas naman, tignan kung walang pagbabago sa kulay ng balat nito
At siguraduhin na hindi bugbog ang prutas dahil senyales ito ng hindi pagiging sariwa nito. Pangatlo, suriin din ang lalagyan ng mga produkto. Siguraduhin na ito'y hindi pa nabubuksan at walang butas ang lalagyan. Sa mga delata naman, tingnan kung mayroong kalawang ang lata. Pang-apat, basahing mabuti ang label ng produkto. Sa label matatagpuan ang nutritional facts o nilalaman ng produkto, ang pangalan ng kumpanyang gumawa ng produkto at kung kailan ang expiration o best before date nito. Mahalagang basahin ito dahil dito malalaman kung allergic o makakasama sa taong bumibili ang nilalaman nito at kung maaari pa itong kainin o gamitin. Upang mas lalo pang makilatis ang isang produkto, makatutulong din ang pakikipag-usap o pagtatanong sa taong nagbebenta ng produkto. Ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap ay magagamit sa pagkilatis ng produktong bibilhin. Sa pagkilatis ng isang produkto, maaari mong sabihin ang uri ng produktong iyong hinahanap sa pamamagitan ng pangungusap na pasalaysay. Makukuha mo ang impormasyong kailangan sa pamamagitan ng pangungusap na patanong o pautos. Samantala, maaari mong ipahayag ang iyong pasasalamat sa pamamagitan ng pangungusap na padamdam. Maaari mong gamiting gabay ang halimbawa na nasa ibaba upang makalikha ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagkilatis ng isang produkto. Gamit ang pangungusap na pasalaysay. Ito ay pagsasabi ng uri ng produktong iyong hinahanap. Halimbawa, pabili po ng 5 pirasong saging. Gamit naman ang pangungusap na patanong. Mga impormasyong tungkol sa produktong bibilhin. Halimbawa, hinog na po ba ang tinda ninyong saging? Gamit naman ang pangungusap na pautos. Ilang kahilingan sa nagtitinda o nagbebenta ng produkto. Halimbawa, pakilagay po ang binili kong saging sa paper bag. At gamit ang pangungusap na padamdam. Ito ay pasasalamat sa nagtitinda o nagbebenta ng produkto. Halimbawa, maraming salamat po. Upang lalo pang lumawak ang inyong kaalaman tungkol sa ating aralin, ay dumako na tayo sa mga gawain, pagsasanay bilang isa. Tukuyin kung anong uri ng pangungusap ang ginamit sa pakikipanayam. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Piliin kung ang mga uri ng pangungusap ay pasalaysay, patanong, pautos o padamdam. Unang bilang, kumusta po kayo? Anong uri ng pangungusap ito? Tama, ito ay pangungusap na patanong. Pangalawa, magandang araw po sa inyo. Anong uri ng pangungusap ito? Tama, ito ay pangungusap na pasalaysay. Pangatlo, pakisagot na lang po base sa inyong kaalaman o karanasan. Anong uri ng pangungusap ito? Tama, ito ay pangungusap na pautos. Pang-apat, maraming salamat po. Anong uri ng pangungusap ito? Tama, ito ay pangungusap na padamdam. At pang-5, ano ang inyong maibabahaging aral para sa lahat? Anong uri naman ng pangungusap ito? Tama, ito ay pangungusap na patanong. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Tukuyin kung anong uri ng pangungusap ang ginamit sa pagkilatis ng produkto. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa iyong papel o kwaderno. Ang mga uri ng pangungusap na pagpipilian ay pasalaysay, patanong, pautos at padamdam. Para sa unang bilang, gawa po ba sa Tagaytay itong itinitinda niyong banana chips? Anong uri ng pangungusap ang ginamit dito?
Tama, ito ay patanong. Pangalawa, maraming salamat po. Anong uri naman ng pangungusap ang ginamit dito? Tama, ito ay padamdam. Pangatlo, pabili po ako ng isang balot ng banana chips. Anong uri naman ng pangungusap ang ginamit dito? Tama, ito ay pasalaysay. Pang-apat, kailan po ang expiration date nito? Anong uri naman ng pangungusap ang ginamit dito? Tama, ito ay patanong. At pang-lima, pakibigyan po ninyo ako ng 2 pang balot ng banana chips. Anong uri naman ng pangungusap ang ginamit dito? Tama, ito ay pautos. Para naman sa pagsasanay bilang 3, sumulat ng isang halimbawa ng panayam o interview gamit ang iba't ibang uri ng pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong papel o kwaderno. Pumili kung sino ang paksa sa isang panayam o interview. Ang mga pagpipilian ay: Letter A, isang guro. Letter B, mga magulang. Letter C, negosyante. At letter D, barangay kapitan. Pumili ng isa at gawan ito ng paksa. Para sa aking halimbawa, ang taong napiling kapanayamin ko ay negosyante. Ngayon ay gagawa ako ng isang pangungusap gamit ang pasalaysay sa pakikipanayam sa isang negosyante. Halimbawa, si Aling Rosa ay isang matagumpay na negosyante. Sa pangalawang bilang naman, gagamit ako ng pangungusap na patanong. Halimbawa, ano po ang napili ninyong negosyo? Isa pang tanong para sa negosyante, paano po kayo naging matagumpay sa pagnenegosyo? Ngayon naman gagamit ako ng pangungusap na pautos. Halimbawa, pakiunlakan ninyo po sana kami sa aming panayam. At sa panglima ay padamdam. Gagamit ako ng pangungusap na padamdam. Halimbawa, maraming salamat po sa pagbibigay nyo sa amin ng oras. Para naman sa pagsasanay bilang 4, gumamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagkilatis ng produkto batay sa impormasyong makikita sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa iyong papel o kwaderno. Ang produkto ay pinya. Impormasyon tungkol sa pinya, matamis, kulay dilaw, at nagkakahalaga ng 60 pesos ang isang piraso. Kilatisin ang produkto gamit ang pangungusap na pasalaysay. Narito ang aking halimbawa. Ang tinda nilang pinya dito ay kulay dilaw na, matamis pa, at nagkakahalaga ng 60 pesos isa. Para naman sa pangalawang bilang, kilatisin ang produkto gamit ang pangungusap na patanong. Narito ang aking halimbawa. Mabenta po ba ang pinya ngayong tag-init? Isa pang pangungusap na patanong. Sarili ninyo po bang tanim itong mga pinyang binebenta ninyo? Sa pang-4 na bilang naman, kilatisin ang produkto gamit ang pangungusap na pautos. Narito ang aking halimbawa. Pakilagay na lang po sa sako ang mga binili kong pinya. At pang-5 ay padamdam. Kilatisin ang produkto gamit ang pangungusap na padamdam. Narito ang aking halimbawa. Maraming salamat po sa free taste ng pinya. Batay sa sinagutan mong mga gawain ay malinaw mong naunawaan ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagkilatis ng isang produkto. Ngayon ay iyong kumpletuhin ang talata sa ibaba upang mapatunayan na naunawaan mo ang paksa. Sa pakikipanayam o interview at pagkilatis ng isang produkto, maaring gamitin ang iba't ibang uri ng pangungusap tulad ng pasalaysay, patanong, pautos, at padamdam.
Makatutulong ito maging maayos ang daloy ng panayam at upang masigurong malinis, maayos at dekalidad ang produktong bibilhin. Para naman sa pagsasanay bilang 5, nais mong makapanayam ang kalihim ng edukasyon. Sumulat ng panayam o interview batay sa uri ng pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong papel o kwaderno. Ang mga uri ng pangungusap na inyong gagamitin ay una, pasalaysay at pangalawa, patanong. Narito ang aking halimbawa. Para sa pasalaysay, ipinatutupad ngayon ang asynchronous classes o distance learning sa mga pampublikong paaralan. Para naman sa patanong, ilang araw pong magiging pasok ng mga estudyante sa loob ng 1 linggo? Para naman sa pagsasanay bilang 6, isiping ikaw ay bibili ng isang gamit o produkto na iyong kailangan sa pag-aaral. Sa iyong papel, isulat kung paano mo ito kikilatisin batay sa uri ng pangungusap. Ang mga uri ng pangungusap na iyong gagamitin ay patanong, pautos at padamdam. Para sa pangatlong bilang, patanong. Narito ang aking halimbawa. Matibay po ba ang mga bag na inyong ibinebenta? Para naman sa pang-4 na bilang, pautos. Halimbawa, pakikuha po ako ng kulay asul na bag upang akin itong makilatis. At para naman sa pang-5 bilang ay padamdam. Narito ang aking halimbawa. Wow, ang ganda naman ng bag na ito. Bibilhin ko na ito. Tandaan, ang panayam ay isinasagawa upang makakuha ng mahalagang kaalaman o impormasyon buhat sa isang taong may sapat na kaalaman tungkol sa isang paksa. Sa pagsasagawa ng panayam sa isang tao, maaari mong ipakilala ang iyong sarili o inyong pangkat at layunin ng isasagawang panayam sa pamamagitan ng mga pangungusap na pasalaysay. Makukuha mo ang mga impormasyong kailangan sa pamamagitan ng mga pangungusap na patanong o pautos. Pagkatapos ng panayam, maaari mong ipahayag ang iyong taos-pusong pasasalamat sa pamamagitan ng mga pangungusap na padamdam. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!